Hindi ako anti-mining, hindi din ako pro-mining. Pwede na. Ngunit kung saan maraming trabaho ang tao, iyon ay pagpatuloy natin. Gusto ba ninyo yun? Natanggalan kayo ng trabaho? Nandito si Mayor John, maski walang mayor's permit, kasi hindi naman kailangan, pagka ngayon, hindi pa kailangan yung mayor's permit. Pero mabuti na yung marinig niyo sa kanya na ako nakiusap sa mga kapitan at saka sa Ipila Nickel na kung ang mga nagtatrabaho sa Ipila Nickel puro mga katutubo katulad natin What the fuck? ay hindi pwedeng magtigil ng trabaho. Bakit? Ayaw namin na wala kayong trabaho. Tama ba sinasabi ko? Okay. Gusto ko rin marinig ninyo kay Mayor John, walang problema ang ipilan sa pagkakorporasyon. Ang nagka-problema yung may-ari lang kasi may question yung kanyang citizenship. Mabuti na yung alam ninyo. Ngunit ako kung saan may trabaho ang tao, doon ako. Hindi ako antay, hindi din ako pro ha. Yun, bigyan lang ang kunting pananalita itong mga kapatid natin mga katutubo sa Brooks Point na at least kung habang may trabaho sila ewan ko kung abuti na yung si Mayor na marinig ninyo ito. Magandang tanghali po sa inyo lahat, lalo na po Kikong Gisay. Ako po, ang stand ko ay tulad din ng dati kasi yung pinag-usapan namin nila Sir Alex tungkol doon sa mga requirements ay yun po yung pinag-uusapan namin ngayon. Kaya hindi rin ako pro-mining, hindi rin ako anti-mining. Basta ako kung saan yung makakabuti sa lahat. Sabi ko nga, yung social acceptability sa akin ay yun po yung mga. Pero siyempre may mga proseso yan na kailangan naman nating gawin. Kasi sabi ko naman, kahit naman walang mayor's permit ay nakaka-operate naman yung Ipilan Nickel. Noong pa wala silang mayor's permit, noong time ko umupo ako noong taong 2022, hanggang ngayon wala pa rin, pero tuloy pa rin naman yung operation nila. So wala naman naging hadlang doon yung munisipyo kasi tuloy-tuloy sila. Sabi nga, paski walang mayor's permit yan, pwede naman daw. Yun ang sabi. So yun ang sabi ng ano yung standing at sa kung kanina, ay nagsabi rin na hindi naman siya makikialam sa akin. No? Wala, hindi ko makikialam. Ang importante mga tao. Hindi pa pakialam ni Kong, sabi niya, ang importante sa niya, pero yun yung tao para sa kanya. So yun lang po. Nadaan lang ako dito at nakita ko yung may mga kapitan dyan. Kaya, mga panglima, maraming salamat sa inyo ha. Maraming salamat. Basta habang may trabaho kayo, suportado ko kayo. Okay? Pero pag wala na kayo trabaho, galing sa ipilan, sara na natin yung ipilan. Pwede na. Grabe. Ang galing nila mang utok. Ang galing nila mang brainwash. Kayang-kaya nilang i-brainwash kung ikaw ay isang bobo at tanga-tangang tao. Mauuto kanila at mapapaniwala kanila, mapapapayag kanila. Pero kung ikaw yung tao na may prinsipyo, may talino, may sariling pag-isip, may sariling desisyon, hindi ka maniniwala dyan sa dalawang yan. No? Alam niyo kung bakit? Ginagamit nila. Gusto ko may trabaho kayo. Kung gusto mo palang may trabaho yung mga tao, noon pa dapat binigyan mo na ng trabaho. Bakit ngayon? Sa mining mo lang sila papatrabahuin. Kasi malaki yung makukuha mo dyan sa mining. Pag natuloy ang mining na yan, habang tuloy-tuloy yan, malaki yung natatanggap mo dyan. Kung totoong concern ka sa mga tao, dapat iniisip mo yung kinabukasan nila, yung susunod na henerasyon na hindi mapahamak at hindi mahirapan. Uutuin mo yung mga tao. Gusto nyo ba? May trabaho kayo? Wala. Sa tono pala ng pananalita ng matanda na ito, pang-uutok na sa mga tao. No? Ito, yung mayor. Na dati paano-ano pa, anti-mining pa. Ngayon, pro-mining na. No? At itong malupit. PCSD, DNR, makinig kayo. Kahit wala daw permit, pwede nang mag-operate. O, di ba? Money talaga mga kaibigan. Yan ang pinakamasakit na katotohanan sa atin dito sa Palawan dahil sinasakal na kayo ng mga politiko dito. Kaya sa 2028, mga kaibigan, wag na wag nyo nang suportahan yung mga hudas na yan.
na ipinagkakalulo ang mga tao dito sa Palawan. No? Huwag nyo lang suportahan yan. Tanggapin nyo kung bigyan kayo ng pira sa election. Pero huwag nyo suportahan. Alam nyo kung bakit? Yes. Magkakaroon ng trabaho ngayon, mga katutubo. Sabihin natin, 5 years, 10 years, may trabaho sila. After 10 years, after 15 years, yung mga susunod ng mga kabataan, pabahain, puputik yung mga taniman, hindi na sila makapagtanim, masisira na yung mga tanim nila kasi puro putik na yung dumadaloy sa mga taniman. Paano ka pa makakabuhay ng tanim? Sira, di ba? Sira ang kalikasan, sira ang mga pagtataniman. Eh, huwag kayong maniwala dyan sa panguuto niyan. Kung ikaw matalinong tao, kahit katutubo ka lang, kung may utak ka, kung hindi ka lang bobo, ay hindi ka mauto niyan. Pero kung ikaw yung uto-uto na klaseng tao, mapaniwala ka niya nila, ay uto-uto ka, no? Ay,